Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man na mundo. Mula po sa New Zealand, ito po ang inyong lingkod, Joency Fernandez po. Mag-a-update lamang po ako sa mga requirements pauwi po ng Pilipinas at saka yung mga magpapakasyon, OFW ka man or hindi. Uunahin po natin yung mga pauwi po ng Pilipinas. So, ang requirements po pauwi ng Pilipinas, wala pa rin pong pagbabago. Pero palagi po kami mag-a-update sa inyo para hindi po kayo magka-problema sa airport. Guys, ito po yung mga requirements pauwi po ng Pilipinas. Siyempre, unahin natin dyan ang valid passport, visa. Pag sinabing visa kasi, hindi naman kasi lahat ng mga umuwi sa Pilipinas is OFW. Yung iba na bakasyon lang. Yung iba na masyal sa ibang bansa. Tourist visa ka man or final exit visa, basta hindi yan expired, makaka-uwi ka ng Pilipinas. E-travel, kailangan natin dyan ng e-travel. Pag uwi ka ng Pilipinas, select mo yung arrival. Siyempre, plane ticket. Wala pa rin pong papabago sa mga requirements pauwi po ng Pilipinas. Ulitin ko po ha, passport, visa, e-travel, plane ticket. Dito naman po tayo sa mga magbabakasyon. Pag sinabing magbabakasyon, karamihan sa mga OFW, nagbabakasyon sila sa kanilang mga pamilya. Ano ba ang requirements ng isang OFW pag nagbakasyon sa Pilipinas? Dito muna tayo sa bansang Saudi Arabia kasi medyo may pagkakaiba. Kung nasa Saudi Arabia ka at isa kang OFW, isa kang kasambahay, unahin natin ang kasambahay niya, kailangan mong ihanda ang mga dokumento na to pag nagbakasyon ka sa Pilipinas. Passport, re-entry visa, e-travel, plane ticket, at saka verified contract. Saan ba ginagamit itong verified contract? Ang verified contract po, ginagamit ito para makakuha ka ng OEC sa Pilipinas. Kung halimbawa naman, sa bansang pinagtatrabahuhan mo, dun sa Polo, kung nag-i-issue sila ng OEC, pwede ka nang kumuha. Pero paalala ko lamang po, ang OEC ay valid lamang ito ng 60 days. Kung halimbawa, isang buwan lang ang bakasyon mo, pwede ka nang kumuha. Pero pag 3 months ang bakasyon mo, hindi ka pa pwedeng kumuha. Sa Pilipinas ka na lang kumuha. At saka, pwede ka namang kumuha online. Mas maganda po, mag-register ko po kayo. Pumunta kayo sa website ng dmwonlineservices.gov.ph. Mag-register po kayo sa e-registration para makuha po kayo ng online OEC. Pag hindi naman po kayo nakakuha ng online, pumunta po kayo ng DMW. Kaya kailangan guys, pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas, ang inyong mga kontrata verified na para just in case na hindi kayo nakakuha ng OEC sa bansang pinagtatrabahuhan nyo. Sa lahat ng mga kasambahay, mag-change employer ka man or hindi, kailangan nyo pong ipa-verify ang inyong mga kontrata. Kaya bago po magbakasyon sa Pilipinas, kailangan nyo na pong ipa-verify ito. Kung halimbawa man na hindi kayo nakakuha ng OEC sa bansang pinagtatrabahuhan nyo, dun sa Polo, dun na lang po kayo sa Pilipinas kumuha. Pag kumuha po kayo kasi ng OEC, hinahanap po ang verified contract. Pero minsan, pag walang verified ang inyong mga kontrata, sila na mismo ang nagbe-verified sa POEA. Pero, iba-iba kasi yung ano nila eh. Marami ako na-encounter, may mga OFW na bine-verified para makakuha ng OEC. Meron din namang, ewan ko sino mga staff sa POEA na yon or DMW na hindi nila bine-verified ang kontrata ni OFW hanggang hindi nakaalis si OFW. Kung wala pong mga verified ang inyong mga kontrata at hindi kayo mabigyan ng OEC sa mismong main ng POEA or DMW, dun po sa mismong airport, meron pong POEA, DMW helpdesk po doon. Pwede po kayong magpa-assist doon. I-verify nila ang inyong mga kontrata para mabigyan po kayo ng OEC para makalabas po kayo sa bansang Pilipinas. Minsan natatawa ka na lang eh. Pag pumunta ka ng main, para ipa-verified ang kontrata mo dahil sa ibang bansa hindi mo na-verified ang kontrata mo kasi minsan yung embassy malayo. Wala ka ng oras para ipa-verify mo. Pag pupunta ka minsan sa embassy, kailangan mo pang mag-plane. So ang iba, ginagawa nila, kinukuha nila ang kopya ng kanilang mga kontrata pag uwi ng Pilipinas. Doon nila pina-verify sa main, sa POEA or DMW. Pero ang nangyayari, hindi nila bine-verify. Ang sabi, kailangan daw i-verify doon sa mismong bansang pinanggalingan niya. Nakakabwisit, di ba? Tapos, syempre, etong si OFW, nagtanong-tanong sa mga kaibigan kung anong ginawa. Iyon ang advice nila. Meron daw POEA or DMW sa mismong airport. Merong helpdesk doon. Nagpa-assist siya. Sa araw ng flight niya, doon lang siya nakakuha ng OEC.
Kasi pabalik-balik siya sa main, hindi na-verify ang kanyang kontrata, hindi siya nabigyan ng OEC. Kaya nakakatawa lang talaga. Hindi siya nakakuha sa main, sa airport siya nakakuha ng OEC. Kaya ngayon, nakabalik na ang ating kababayan. Sa mga skilled worker naman po sa bansang Saudi Arabia, kung may balak po kayong magbakasyon at nag-transfer ka po sa ibang employer, kailangan mo pong ipa-verify ang iyong Kiwa contract bago ka magbakasyon sa Pilipinas. Pwede na rin kayong kumuha ng OEC online. Pero kung babalik ka naman sa same employer o parehong amo mo, tapos magbakasyon ka sa Pilipinas, hindi mo na kailangang ipa-verify ang inyong kontrata. Dito naman po tayo sa bansang Kuwait, especially po sa mga kasambahay. Pero ngayon magulo po ang Kuwait. Pinag-iisipan nila kung i-totally ban na ba ang Kuwait, paulit-ulit na lang. Daming namamatay. Alam nyo guys, hindi lang naman sa bansang Kuwait ang may mga ganyang employer. Nagkataon lang yung kaso ng ating mga kababayan is nag-viral. Parang sa tingin ko, mas maraming nangyayari hindi maganda sa Saudi Arabia. Saudi Arabia kasi medyo natatakpan lang kasi. Hindi masyadong napopost sa social media. Sa Kuwait kasi pag pumutok ang balita or lumabas sa social media, sobrang grabe na. Kaya hindi lang sa Kuwait ang may mga nangyayaring ganyan. Kahit saan, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia. Hindi lang sa Kuwait ang maraming distress. Madami din sa Saudi Arabia. Lebanon, Jordan. Marami po kaming hawak ng mga OFW, distress na mga ganyan. Hindi nasusunod ang kanilang mga kontrata. Madamot sila. At saka sobrang overwork. Kaya ang gobyerno natin, wag lang dapat sila mag-focus sa Kuwait. At saka, sinasabi nila na si employer ang problema. Ang problema, gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit. Kung mabibigyan tayo ng trabaho sa bansang Pilipinas, hindi naman natin maisipan na umalis sa sariling bayan natin. At kung mabibigyan tayo ng mga sapat na sweldo para sa mga pangangailangan natin, para pantustos sa mga pamilya natin, hindi tayo aalis sa bansang Pilipinas. Kahit nga degree holder ka, nag-graduate ka ng college, kung magtrabaho ka sa Pilipinas, magkano lang sasahurin mo? 15,000, 20,000. Sahod lang yan ng isang kasambahay sa ibang bansa. Kaya ngayon mga kasambahay natin sa ibang bansa, nagtitiis sila kasi nandun ang trabaho. Wala sa Pilipinas. Kaya wala sa Kuwait ang problema, wala sa employer ang problema, nasa bansang Pilipinas. Sa sobrang dami ng tao sa Pilipinas, hindi nila alam kung saan nila ilalagay o paano nila mabibigyan ng trabaho ang mga tao. Alam niyo yung sobrang dami ng tao sa Pilipinas, parang marketing na eh. OFW yung ginagawa nilang, hindi lang parang, totoo na. Lahat ng mga OFW sila yung dahilan kung bakit tumataas yung ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil sa remittances. Okay guys, proceed tayo sa bansang Kuwait. Lahat ng mga kasambahay makinig po. Ito po yung mga requirements nyo kung magbabakasyon po kayo sa Pilipinas. Siyempre, kailangan po natin dyan ng valid passport at least 6 months. E-travel QR code, valid civil ID or Kuwait mobile ID. Kaya dapat po magpa-biometrics po kayo. Yung iba nagreklamo bakit hindi nila ma-access ang kanilang Kuwait mobile ID kasi hindi na-update ang kanilang mga biometrics. Verified contract at saka plane ticket. So yan po ang kailangan nyong ihanda pag magbabakasyon po kayo sa Pilipinas. Pagbabalik naman, ang idadagdag nyo na lang is OEC o yung tinatawag na balik manggagawa. Paalala ko lamang guys, wag kayo magpapagawa ng mga OEC sa mga hindi nyo kilala o yung mga hindi pa subok ng karamihan, yung hindi legit. Kasi maraming balita ngayon, maraming kumakalat sa social media na na-scam sila ng OEC. Pwede naman kayong kumuha online. Pag hindi kayo makakuha ng OEC online, pwede naman kayong pumunta sa OWA sa pinakamalapit sa inyong mga lugar. Mahirap pag na-scam kayo. Alam nyo guys, karamihan sa mga nagpapagawa ng OEC, ito yung mga gumamit ng visit visa tapos nakahanap sila ng employer sa ibang bansa. Pag nabakasyon ka kasi sa Pilipinas, syempre walang record ng mga yan eh. Visit yung ginamit nila. Siguro wala na silang oras. Pag nag-register ka kasi sa EREG, pag in-click mo yung balik manggagawa mo dun, ang nakalagay dun, pag nag-request ka ng OEC online, magpa-appointment ka. So, kailangan mo ng appearance sa DMW. Siguro wala na silang oras,
Kaya nagpapagawa na lang sila sa ibang tao. Pag visit visa kasi ang ginamit mo, first time mong mag-abroad visit visa, wala kang record sa DMW or sa POEA. Kaya hindi ka makakuha ng OEC online. Maglaan kayo ng oras, guys, para makakuha kayo ng OEC. Mahirap naman yung paalis na kayo tapos dun kayo sa immigration. Kasi makikita nila yung sa system. Kaya mag-ingat kayo, guys, sa mga taong gumagawa ng OEC. Okay lang naman na magpagawa kayo ng OEC basta sa mismong DMW website nila kinuha. Baka mamaya, in-edit lang nila yun. Hindi makikita ng immigration ang inyong mga record. Doon na magsisimula na ma-hold kayo. Hindi kayo makakaalis. So, yan guys, ang mga requirements pauwi ng Pilipinas at saka pabalik po sa bansang pinagtatrabaho nyo. Sa lahat po ng may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment down below para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Ako nga pala ang inyong lingkod guys mula sa New Zealand, Joancy Fernandez po.